Mga batman ni Tambalos-Los, diretsahang pinara ni Atty. Harry Roque matapos nga manipulahan si Inday. Mas may payag pangaraw si VP Sara kumpara sa mga congressman. Sa gobyernong natin ngayon, ang mga nasa kamara nga raw talaga ang dumudungi sa administrasyong Marcos, na tila ba sila itong sobrang iingay at daming isyong ginagawa dahil na nga rin siguro sa pagmamando sa kanila ng speaker raw. Kung sino siguro ang maingay ay siya ang lalong mas papaboran. Kaso nga lang, sana sa eleksyon na lang sila magsiingay at hindi ngayon na mas kinakailangan pa sila ng mamamayan. Patunayan sana nilang muna ang sarili sa publiko para naman kahit papaano ay hindi sila napapahiya. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Team Dave Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Una natin yung latest na binato nila kay Inday Sara. Abay, sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray ba yan? Sa Senado, na nung palabas daw ng ewan ko ba yun, premises ni Pastor Kibuloy, ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Kibuloy. Ako naman, hindi ko na sana papansinin yan, no? Kasi naman, sino naman maniniwala na yung matanda ng PRRD ay magbubuhat pa ng baril? Saka diba, napakadami naman nilang security guard para magbuhat ng baril na ganyan. And it applies to both Inday Sara and FPRRD. I doubt kung meron kang mabibigay na mabigat sa kanila na sila mismo ang magbubuhat. Pero tignan natin itong nakakatawang sagot ni Inday Sara sa kanyang TikTok. Let us play it. Dahil ako'y aliw na aliw. Inday Sara, Inday Sara. Inday Sara. Inday Sara. Kuha mo na iskabag ng pusil. Ito na rin negosyo anak nila doon sa Mountain. Gun store? Oo nga naman. Ano akala nila sa Prayer Mountain? Gun store. So tama naman ang sagot ni Inday Sara. Hindi niya siniseryoso yung mga ganyang parata. Pero alam nyo ba, itong alias Ray neto, abay sinungaling. Dahil meron siyang earlier recorded video na panay-puri ang puri niya kay Pastor Kibuloy. Panuorin natin ito, ha? Tignan nyo, kayo na maghusga. Ito po pala, bagamat nagtago siya, nagmask siya, nag-shade siya, nag-cap siya, kilala pa rin kung sino talaga siya. Pakinggan natin kung ano mga naunang pagpupuri niya kay Pastor Kibuloy. Play! Nako, wala atang play. Pero mapi-play po yan. Makikita niyo po sa video na ito na talaga naman po, pinupuri to the high heavens itong si Pastor Kibuloy, no? At saka ang storya pala niyan, talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikimkim na galit at kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Alam niyo naman na ngayon, sa panahon na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, 5-5 na po pwedeng bayaran, no? Para lang magtestigo. Pero maganda po dyan, itong recorded video nitong alias Ray neto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, syempre, kinokontradict niya yung mga yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor, no? So kapag ganyan, na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin, sinungaling at hindi dapat paniwalaan dahil siya mismo ay hindi kapani-paniwala. Ano kaya nangyari? Hindi natin mapiplay yung video ng alias Ray na pinupuri niya si Pastor Kibuloy? Well, kung hindi, siguro po ipopost ko na lang sa Facebook. Now, binato rin si Super Ate to the President, ni Marcos. Dahil nga pinupuntiryan niya yung AKAP na siya mismo, siya ang chairman ata ng social DSWD budget, ay hindi rin niya alam na bigla palang merong 26.7 billion na AKAP na ito ay wala dun sa proposal ng Malacanang na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa bersyon ng House na inapprove ng Kamara de Representantes sa plenary. Wala rin ito sa bersyon ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang pirma ay electronic signature, dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga itong yung AKAP sa BICAM. Abay, binato siya ng mga kongresista ngayon ang sabi,
ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa 4Ps. Nais mong bawasan ang mga natatanggap na ayuda ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, hindi ka tatablan. Ano pa lang nangyari? Aba, noong 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So anong ginawa ni Super Ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo na para sa ayuda sa general funds, kasi ganun po yun. Pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik yan sa treasurer ng Pilipinas at hindi naman magagamit ang programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWD din. Ito masyadong maliit, pero ilan sa mga programa na tinustusan niya dahil nga doon sa 45% pa lang nagagastos na galing sa 4Ps, yung AIC na tinatawag, at saka meron pang isang programa na hindi ko mabasa ngayon dahil masyadong maliit ito. No? Ano ba ito? Hindi na ba ito na-expand? No? Pero ang nakasulat po dito ay AIC at saka sa ito po kasi pinablish ko po sa aking Facebook yung buong sagot niya, no. So ito po daw ay linipat sa Kalahi Seeds, sa Quick Response Fund at saka sa AIX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik sa general funds. Tapos nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AIX na 5 bilyon, no. Pero ito po ay dahil nga po itong amount nito ay rekomenda ng Senado, pero ang BICAM po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nag-realign. Siya nga po ang naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AIX na natanggal dahil sa kakulangan ng pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik. Dahil talaga pong lumalabas ng katotohanan na yaang People's Initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politicos initiative. Well, ngayon sinasabi nila na parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies gagawa ng ordinaryong batas tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasunduan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas Formula. I disagree po. Ako po yung nag-aral ng aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review, sa tingin ko yung pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po, sa birthday ni Justice Victorino, ay kami nagkita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, 3 pamamaraan lang po ang pwede para amendahan ng saligang batas. Constitutional Convention, Constituent Assembly, at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso, sa tingin namin, na tinatrato nilang ordinaryong batas, ang proposed amendment sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso. Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng joint assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments. No? Tapos dapat separate voting. Para po yung SONA, no? Di ba pag SONA, joint session sila, pero nagde-declare ng quorum ang Senate President, nagde-declare ng quorum ang Speaker. So dapat ganyan po yan dahil yung Constituent Assembly, hindi po sila umuupo bilang Kongreso. Umuupo sila bilang Constituent Assembly na special assignment ng Kongreso pero hindi po yan lawmaking. Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Ang importante, abay kinakailangan, itaguyod natin ang katotohanan sa mga putik na binabato dun sa 2 babae with balls. At ako pa rin, no? Ako kung meron magsasaksid na presidente, ako po ay para kay Inday Sara for President at Super Ate to the President, Amy Marcos for Vice President. Bagamat pareho naman silang nagsasabi, napakaaga pa. Kaya nga hindi nila maintindihan kung bakit si Mr. Speaker napakaaga mangampanya.
at manira ng mga posibleng katunggali, ang tagal-tagal pa ng 2028. 2025 muna tayo. Tignan po natin ang mga reactions ng ating mga texters. Okay. Lovela Fulgencio, good day, attorney watching from Qatar. Sobra na nangyari po sa Pilipinas. Nakapagtataka, sino po ba may mga issues sila po talaga, milkas ang loob sa mga ginagawa nila. Dapat na sila kalusin. Malapit at malalim ata yung kalusin. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng kalusin. Irene Clemente, hello po, Spox Harry. I hope everything is all right. I've been waiting for your live since this morning, PST time. Sorry po, Irene, ha. Pasensya na kasi kahapon talaga, ang plano ko umalis na maaga. Nakaalis naman ako na maaga pero na-late naman ako makadating sa aking bahay dahil medyo matraffic. Dahil hindi, attorney, nagsagawa po ako, naghihintay kagabi. Ay, naku, sorry po nagsawa po ako maghintay sa iyo kagabi. Sorry, kailangan ka namin. It's true that the two ladies embody the perfect balance of strength and compassion, a true leader with a heart of gold. Maraming salamat, Darlene, and sorry. Subukan natin hindi na mangyari uli yan. Arcilia Zinea, need talaga mawala ang mga korap sa gobyerno. Sana, Atty. Harry Roque, yung mga korap dyan sa gobyerno, maligwat lahat at maparusahan. Ako din, yan din aking prayer. Tapos si Reggie Rigot Felipe, Atty. Harry, tatakbo po kayong senador next year para number 2 kayo kasi number 1 si Tatay Digong. Well, kung mahirap po talaga gawin yan, no? Napakamahal po tumakbo para sa senador. Kinakailangan kalahating bilyon minimum. Yan po aking naging karanasan ng aking huling pagtakbo. At wala na po tayo ganun talagang halaga. Okay? Brocha Barucho, Attorney, bakit tahimik si Cayetano? Di ba isa siya sa tumitira kay BBM noon? Well, ang gusto niya, nang naalala kong huling pronouncement niya, ayaw na niya makigulo, gusto niya maging peacemaker daw. Dahil naging House Speaker naman po siya at siya po ngayon ay senador. Okay? Si Tessa De La Sandro, kahapon po, inaantay ang live nyo. Naku, sorry. Swebes po dito, attorney. Inabot ko na po ang Biyernes sa 2:15 na ang madaling araw sa California. Wala ka pa rin. Nakatulog na nga. Naku, sorry, Tess, but at least ngayon napanood mo ako. Okay? Sa linggo po tayo ulit. Talagang maglalagay na ako ng alarm na kinakailangan talaga 8:45 TTH Sunday. Tayo nag-i-Spox Hour. Pasensya na po. Reggie Regal Felipe, Spox, magandang gabi. Walang pagkakataon na magkasama sina Tatay Digong at Inday Sara kaya imposible silang makita magkasama sa palasyo ni Kibuloy. Kaya sinungaling mga witness ni Ontiveros. Totoo po yan. Kasi ang huli nilang pagsasama ay nung namatayan ng kapatid si FPRRD. Well, malungkot po na sa kanilang relasyon, miski Pasko, hindi sila nagkikita. So tama po kayo. Very rare na nagsasama yung mag-ama. Flora Rivera, Sir Atty. Harry Roque, miss po namin kayo with SMNI. Nakahanda na po kaming mga KOJ mag-prayer rally. Dito po kami sa Cavite para sa kalayaan at para sa matuwid na pagmamahal ng totoong may pagmamahal sa bayan. Ay, naku, salamat, Flora. Kakataba naman ang puso. Antonio Gahelan, kamusta na po ang SMNI? May pag-asa bang makabalik? Nakakamiss na po. Ay, nag-file po ako ngayon ng motion sa Korte Suprema para iresolba yung aming prayer na mag-issue ng TRO at preliminary injunction. Ang sabi po natin na kada araw na pinapatupad yung indefinite suspension, which is a closure ng SMNI, naapektuhan ng aming karapatan na malayang pananalita at pamamahayan. Tignan po natin kung magkakaroon ng action ng ating Korte Suprema. Arlene Martin, how are you, Atty. Harry? I wish that our beloved Philippines would become bread someday soon. Ibig sabihin will become bread someday soon. Okay? Tapos si Maitele Tabi, kami dito sa Europa ay nag-aalala lang, Spox Harry. Salamat naman ay nandiyan ka, tunay na may puso at habag sa aming mga nasa ibang bansa. Paano po? Anak ako ng OFW. At naging OFW din po ako. 2 beses po ako nagturo abroad, no, sa Singapore at saka sa Washington DC. Series Choice, Binjin Ice. Good evening, Atty. Roque. Nakita niyo ba si Ontiveros kanina sa EDSA? Nagpapapapel na naman. Ewan ko po, hindi ko naman siya binabantayan. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Tapos si Ming, akala ko nagurgur ka na ni Liza Tanas. Max. Hindi po, hindi mangyayari yun. Mina, kagabi po ako nag-aabang Spox. Miss you and your insights. Salamat po. Pero sorry po. Pero ngayon naman po, nakapag-Spox Hour tayo. Mercedes Bumagot. Good evening, Sir Harry.
Hafa Aday from Guampo. Hello. Winston Santos, nagising kami lahat sa panlilinlang ng mga Congress at Dilawan at ginawa nilang Chismis Republic ang mass media. Oo nga po, no? Grabe yung mga binabato nila kay Super Ate to the President. November, good evening po, Attorney Roque. Malapit na po ang February 25. Malapit na po ang prayer rally. Nandyan po tayo sa Cebu para sa prayer vigil rally kontra PI. Kasama po natin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Banateros, brothers, kaisa ako sa inyo. Sabi ni Ping Lacson ng mga senador ngayon, may pondo na tig 6 billion para sa kanilang project pero nabawasan at sa 3 senador lang inilagay kaya nagkakaamuyang kudita. Totoo po ba yan? Ay hindi ko po alam kasi hindi po tayo senador. No? Pero nakaka-shocking naman yan. 6 billion each tapos ngayon sa 3 lang daw napunta kaya magkukudita. Well, tignan po natin kung talaga magkakakudita. Secret T0077, Attorney Roque, in violation po ba ng BICAM sa Article 6, Section 16, Paragraph 4 ang saligang batas kasi po wala silang records minutes ng proceedings. Hindi naman po national security issue ang budget. Tama po yan. Sa tingin ko po talaga dapat matigil na yan proseso ng secrecy pagdating sa BICAM. Dahil kinakailangan natin, lalo na sa paggastos ng ating pondo ng taong bayan, transparency. Okay? Macbi Tochi, bakit po may bayad ang pagtakbo ng politika at milking pera pa? Well, wala pong bayad pero magastos. Kasi sa totoo lang po, napakamahal ng mga TV commercials, yung radio commercials. Ako po, hindi ko na nagawa yung ginawa ng mga nanalo. Nagbayad kasi sila. Hindi sila nagbayad. Nagbigay ng tulong sa mga lokal na mga kandidato para mailagay ang pangalan nila sa sample ballot. Wala na po talaga akong budget para dyan. Talaga halos hindi na nga ako maka-raise ng pondo para sa commercial pa lamang. No? Pero so parang hindi ko na kaya talagang mag-raise pa ng pondo para sa tulong sa mga lokal na kandidato. Lorna Juanillo, attorney, bakit nadawit si Dai sa gun smuggling? Wala na ba silang issue na pwedeng ibato kay Sara? Lalong sisikat si Inday at mananalo. Kaya po ang ganda ng kanyang TikTok no? Aliw na aliw ako talaga doon. Ano akala mo sa Prey Mountain? Gun shop? Tama naman 'yon. Regel Ringgold Felipe, Attorney Roque, baka tatakbong presidente si Liza Tana sa 2028. May panalo ba siya kay Inday Sara? Wala. O yan yung siya tumakbo. Marvel Ramos, Fox Hari, ano po balita sa ICC? Well, marami pong balita pero hindi muna natin isa sa publiko kasi hindi po nanggaling sa akin. Hayaan natin yung mga may balita ang silang magsiwalat sa publiko kasi hindi po sa akin dumating information. Renelay lang sa akin ng isang tao na nakalap yung informasyon. So, hayaan natin sila magsiwalat. Pero meron pong balita dyan. Vic Catafias. Attorney, pwede nyo bang kasuhan ng mga yan na nagsabi na may dala-dalang baril si Tatay Digong at VP Sara? Total, ikaw naman ang lawyer ni Tatay Digong. Bigyan nyo po ng leksyon ang mga yan para madala. Alam mo ang attitude naman ng mag-ama. Free marketplace of idea. Kasi may sapat naman tayong pag-iisip kung sino pa naniniwalaan natin. At tingin ko naman po, hindi talaga mapapaniwalaan kung ang pinanggagalingan ng impormasyon hindi rin kapanipaniwala. Okay? Macbitochi, ingat po kayong lahat sa February 25. Hangad ko po ang peaceful na prayer rally sa darating na linggo. Watching you guys from Japan po. Hello po. Tapos Laluche Sole, napatunayan mo, attorney, ang iyong loyalty kasi I will vote for you. Ay, naku, maraming salamat po. Lily, kailan po babalik ang Pulso ng Bayan? Well, babalik po sa Lunes. Nag-outing lang po sila kaya wala po sila itong linggong ito. Okay? So babalik po kami sa Lunes. Okay? Tapos, Mylene Ramos, Fox, lahat ng malalapit sa mga Duterte ginagawa nila ng kaso. Fox, sana wag ka at si Panelo gawa ng kaso. Mapipilay si Tatay Digong. Paano kung mag-declare ng martial law si BBM? Paano ng Pilipinas? Well, tignan po natin. Jocelyn Aguas, Attorney Roque, helpless na po ang Pilipinas. Hope na may mangunguna at tumayo sa tama. God help Philippines. We love the Philippines. Tumatayo naman po si FPRRD at si Inday Sara Duterte. Eduardo Mahinay, attorney, sabi ni Marcoleta, hindi na siya invite sa Senate hearing. Kaya paano niya masabi na mag-step down, di niya alam ang maging basihan. Well, pwede naman niya pag-aralan yung mga testimonya kasi nasa TV rin naman yun.
Sam Ferreres, Good PM Spokes, matagal na ako nakatira sa Davao City at wala mang kaming nalaman na masamang ginawa ang mga Duterte, kundi lahat halos para ikaw ganda ng isang bansa. Salamat po. Maraming salamat po. Kinakailangan talaga magsalita yung mga taga Davao. Now, Frosha Duran, Atty. Harry, as lang po, sakaling matapos ng Senate ang Chacha, may chance pa ba may maisigit pa rin silang tambaluslos? Kasi kung ang last signature kay PBBM, malamang may maisisigit panigurado. Ang duda ko, wala nang panahon talaga para sa plebisito. So mukhang patay na yan. Baka buhayin lang nila yung People's Initiative pag sa tingin nila ay natatagalan ng Senado. Pero magbantay po tayo. Takot naman sila sa tao eh. Kaya nga pumayag sila sa ganitong sistema na eh. No? Natakot sila sa reaksyon ng tao. Karinyo sa script, attorney, sana tatakbo ka ulit, boboto po kami ulit sa inyo. Well, siguro po hindi para sa senador. Okay? Ay, nako ha, marami tayong comments ha. June Baguio, attorney, pwede bang malaman kung sino po ang tatlong senador ng binihusan nung pera? Ay, hindi ko po alam. Binabasa ko lang po sa comments yan. Bagay, si Pink Lacson na nagsabi niya. No? Tanungin natin si Senator Pink. Travel Buds, attorney, trials for publicity lang style ni Riza. Kahit anong gawin niya, at the end, VP Sara ang manalo. Siyempre po, naghahangad kasi talagang maging pangulo rin yan. Bonnie Navarro, attorney, pwede bang kasuhan ng mga congressman na kurakot? Dapat po, di ba? Ang dami ng mga congressman na nakasuhan dahil kay Janet Lim Napoles, di ba? Wala naman po impunity. Eduardo Gacus, good evening po. Lagi po kayo mag-ingat at kailangan po kayo sa Senado, kaya kailangan po namin kayo. Pamilya ko, iboboto ka namin. Thank you po, Eduardo. Well, napakadami niyong komento at maraming salamat kasi ibig sabihin niyan talagang magkakasama tayo. Miski ako po ay wala na sa posisyon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating Spokes Hour. At tumani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Alam niyo po ba, mali ang magkamag-anak ang bigyan ng mataas sa posisyon ng presidente ang kamag-anak. Maling-mali! Tingnan niyo nangyayari. Lumakad ang loob ni Romualdez. Magpalusot ng mga budget. Mali po. Tigilan na ang Chacha. Mubaba muna ang mga pasimuno. Sana tanggalin na ang party list. Nawalan na ng trabaho ang DSWD dahil napunta na sa mga party list. Ginagawa na rin ng mga kongresista ang gawain or tungkulin ng DSWD. Kaya abolish party list. Walang investor interesado sa Pinas dahil grabe lagayan, kurakutan sa mga hot, Senate at sa leader ng bansa. Mahal Meralco, Maynilad, taxes at mga oligarch at ni Satanas may hawak ng gobyerno natin ngayon. And honorable members of the House of Representatives meeting as a committee of the whole. Magandang araw po sa inyong lahat. I have here a copy of your resolution of both houses, number 7. And I can see that it is almost the same as the resolution of both houses, number 6 of the Senate, except for a few provisions. In the resolution of both houses, number 6 and of the Senate and your RBH number 7, both treat of the proposed amendments to the economic provisions of the present 1987 Constitution, particularly Articles 12, 14, and 16 of the Constitution, which covers public utilities, education, and advertising only. I was asked, and I am often asked, how sure are we that the Senate and the House will not add any other proposed amendments, particularly political in nature, and limit themselves to these proposed changes in the specified economic provisions of Articles 12, 14, and 16. My answer is that it is limited by the very form
of the proposed resolution, which is in the form of a joint resolution of both houses, and it is subjected to the cardinal rule of one subject matter only that must be expressed in the title. So political matters are not covered because they're not in the subject matter stated in the title. So that is the safeguard. So as long as it is only resolution of both houses, number 6 of the Senate and number 7 of the House are the ones proposed and approved, then it will only be on economic provisions, and even then, only on Articles 12, 14, and 16. Now, Mr. Chair, our Constitution, the present Constitution, which was adopted in this hall 37 years ago, I was seated there, seat number 4, as a member of the Constitutional Commission. It has now been in force for 37 years, the longest running constitution in our history, unamended. And the reason that it has not been amended is partly because of the ambiguous nature of Article 17 on the provision of how to amend or revise the Constitution. The ambiguous nature of the provision proceeds from the fact that originally, when we were adopting the present Constitution, the Committee on Legislative Power adopted a unicameral form of legislature to be called National Assembly. But when it was presented to the plenary voted by a difference of 1 vote to have a bicameral legislative body. I was the vice chair of the Legislative Committee. The chair was Hilario G. Davide Jr. And we both had to revise our draft. The present Article 6 on legislative power is one we had to redraft into a bicameral body. However, we failed to redraft what is now Article 17 on amendment and revision, because that was not our committee. So we did not touch it. So it remained worded as it was originally intended for a unicameral legislative body. That is why it does not distinguish whether the voting should be by separate vote of the chamber or joint. It just says by 3/4 vote of all the members. That is the reason for the ambiguity, and this ambiguity, I believe, is one of the reasons why until now there has been no change in our Constitution. Now, about some 5 years ago, I thought of a way of changing the economic provisions, or more particularly, the restrictive portions of the economic provisions of the Constitution. I consulted business leaders, including Washington CISEP, and my idea was to have as an amendment in the strategic places of the economic provisions the words "unless otherwise provided by law." That's my idea, Mr. Chair. And then Speaker Feliciano Belmonte Jr. agreed and adopted my idea and drafted resolution of both houses number 2, which precisely contained such a proposed amendment unless otherwise provided by law. However, that RBH number 2 did not pass. Now, the purpose and effect of such an amendment, Mr. Chair, is simply to make the provision that is to which it is attached, the unless otherwise provided by law, changeable by legislation. It does not do any other thing. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction, because economic provisions should be flexible and they should not be cast in stone. And 37 years is casting in stone. The economic provisions
must be responsive to changes in economic conditions. Therefore, I believe that we should change the provisions to make them flexible by legislation, by simply adding as an amendment the words unless otherwise provided by law. It has to be done in the precise places. Otherwise, you may be confronted with changing the bedrock principles. Don't change the bedrock principles. Change only the percentages of foreign investments allowed, as well as the percentages of management allowed. So do not change when it says that the natural resources belongs to the state. Don't change that. Change only when it says it has to be by a corporation 60% Filipinos. Public utilities in this case. You change that unless otherwise provided by law, so that a law then can be passed, an ordinary law can be passed, changing the 60-40 limitation. In Spain, for instance, their limitation is not 60-40. It is 51-49. That's still nationalistic. It's still controlled by the nationals, but not 60-40. And many foreign investors are happy with that, 51-49. You cannot do that now. You cannot. But if you have, unless otherwise provided by law, then a law can be passed converting it from 60-40 to 51-49. That is the effect of this proposed amendment, Mr. Chair. Makes the provision changeable by legislation. The RBH number 6, however, did not follow my formula, the Senate. I told them you should follow my formula. Why? They changed the word basic. They introduced the word basic. That's not in the Constitution. Don't add any word that's not in the Constitution. Just put unless otherwise provided by law. Let Congress define whether basic education should be allowed entry of foreigners or not. That should be by legislation. After such amendments are adopted, Mr. Chair, then Congress can adopt a master foreign investment law that will cover the framework for allowing foreign investments in our country, including, if necessary, safeguards such as reciprocity, for instance, and other safeguards. That's up to Congress. That should be up to legislation, not fixed in the Constitution. That is the philosophy behind this proposed amendment, Mr. Chair. Now, on the procedure, the problem we have is a procedure. Article 17 of the Constitution provides for 3 ways of changing the Constitution. First is by Congress, by a vote of 3/4 of all its members. Second is by a constitutional convention. Third is by a people's initiative, which, as you know, requires signature of 12% of all the voters, represented by 3% in each congressional district. In the case of people's initiative, only amendments are allowed, not revisions. And this can be done only once every 5 years. Okay, those are the limitations. But in the case of Congress acting or exercising constituent powers, there's no limit. It can be amendment and it can be revision. Constitutional Convention are the same. You cannot control what the Constitutional Convention will do. Now, the problem with the first method, which is by Congress, by a 3/4 vote of all its members, is whether it should be meeting separately or jointly, and if meeting jointly, whether voting separately or jointly. As it is being shaped now, it would seem to me that it is going to be voting separately and meeting separately. Because Senate is considering Senate resolution of joint RBH number 6 separately from you. You are considering RBH number 7, mirror image, separately from the Senate. And if you should approve it, 3/4 here,
and Senate approves RBH 6 3/4, that's voting separately. But the substance is the same. So it is approved. You can reconcile minor differences by a bicameral committee, and then come out with the same version, and then approve it again. This is the unified version. You can call it resolution of both houses, number 8 or number 6/7, but common version. It should be the same because it's resolution of both houses. It should not be different. But since you have different resolutions, that has to be reconciled in a bicam. But as long as you have 3/4 vote in the Senate and 3/4 vote here, there's no question. It can be considered as a proposed amendment and submitted to the COMELEC for a plebiscite. And that will fulfill the requirement of the first 3/4 vote of all its members. And if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court for a definitive interpretation of whether or not following what is called the standard legislative procedure is a correct method. Kung meron kang dapat isampa na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process. Ugak. Napakatanga mo. Unang-una, pakinggan natin itong kabulastugan itong si Hontiveros, no? Ito ay masyadong nagmamalinis at pinipresenta niya sa Senado itong mga testigo na pinagkasinungalingan naman ng mga kapwa ng mga sumasamba sa Kingdom of Jesus, no? At mapapakinggan natin mamaya yan. Pero in the meantime, ito po yung dinadaldal ni Hontiveros. At walang justification bakit niya ipatawag si Kibuloy dahil wala naman siyang pinipresenta na dahilan kung ano ang legislation na makukuha or ano ang ikangay batas na proposed or magiging proposal na gagawin dito sa kanyang investigasyon sa paghimok kay Pastor Kibuloy. Ito po, pakinggan natin. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ang galing ang galing nito. Kala mo kung sino Ang magpa-arrest. galing nito si... Ano masasabi mo tungkol dyan sa... Parang pumasok na sa utak nitong Hontiveros na ito, yung excess of power. Ay parang pumasok na. Naging senador lang. Kala mo, ano na, parang ano na siya, alagad na siya ng Roman Empire, or he is doing it for the Roman Emperor. Kala mo, ganun-ganun lang ang magpapa-aresto ng taong bayan natin, isang citizen ng ating bansa. Parang ano masasabi mo? Well, ito ay sasabi mo legal. Anong basihan mo na legal na proseso yan? Ang alam ko, hindi yan illegal. Pero hindi yan ang legal na proseso. Dahil kung meron kang dapat isampa na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process. Ugak. Napakatanga mo. Bakit ba? Running for re-election to So itong...
Hindi, katapos lang yan. Oh. 2020. Nakachamba uli. Nung una, Smartmatic baby yan eh. Oh, tapos, Nakachamba uli. mukhang tatakbo ito sa party list o di kaya sa Congress. Hindi, 2028 pa siya. Matagal pa yan, matagal pa. 6 Oh. years. Kasabayan ni- Baka may ambisyon siya maging vice president. Vice President. Sa mga dilawan. Kasi baka may tatakbong dilawan sa 2028 at may ambisyon niya na maging vice presidente. Magkaterno pa naman kami ng kulay. Anong sabi niya? Jesus Mariose. Legal process. Anong legal process? Ang legal process dyan, kung nagbabasa ka man, hindi ka abogada, sinabi nga ni Alan Cayetano, huwag kang magkikialam dahil hindi ka abogada, hindi mo alam itong proseso ng mga legal. Paano mo nasabing legal ito? Ang inaakusa mo kay Kibuloy, Miss Hontiveros, ay mga offenses, criminal offenses. Sino ba ang maglilitis ng criminal offenses? The fiscal of the place or location where the crime is supposed to be committed. Hindi po sa Pasay City or dyan sa Parañaque where the Senate is located. Doon po sa fiscal office yan, fiscal's office where the crime, yung locus where the crime is committed. So, hindi po totoo yung legal yung proseso mo, Hontiveros. Political yan, hindi legal. At dahil dyan, bilang isang citizen at bilang isang religious leader, ito po ang sinasabi ni Kibuloy. Ito, pakinggan natin. Ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Ay nga, parang lumilitaw na napag-initan siya dahil sa kadikit ni dating Pangulong Duterte. Pero di niya may alis kasi taga Davao sila. Opo. At matagal sila magkakaibigan. So, siguro hindi dapat na ito ay bigyan ng diin kung sila ay magkaalyado man o personal na magkaibigan. Pero dito, ang pinaka-importante dito, kung ano man yung mga... Kasi lahat ng ito, gaya inagawang investigasyon sa Senado, lahat naman ang tumbok niyan sa korte kung sakasakali. Yes. Magre-recommenda lang ang komite. Yes. Sa kanilang naging... Provided the members Committee of the report. majority will sign the committee report, which is not likely. Kasi siya lang mag-isa kung hindi lang sumali si Ruben Padilla at in-express niya yung sentimento niya,
walang isang senador na tumabi kay Hontiveros doon sa investigasyon niya. Walang nakikisawsaw. Ha? Si Hontiveros, siya lang mag-isa. And ito po ang ating saligang batas. Very clear about the freedom nitong religious group. Ito si Kibuloy, isang religious group. Yung kanyang congregation or yung kanyang grupo ay comprising of at least 6 to 7 million followers. At ito po ang ating saligang batas. Ito yun, Article 3, Section 5 of the Constitution. Anong sinasaad po, mga kababayan? Ito po, basahin natin. The right to freedom of religion and belief is enshrined and protected under Article 3, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, which provides that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Yun po. So, there is freedom of religion. But it seems that this freedom granted to religious group and granted to a religious leader like Kibuloy is being taken away from them by this senator whose name is Hontiveros. Para po, mga kababayan, kung naalala nyo, minsan nakakapanood kayo ng pelikula. Ito po yung dinidepect ng mga pelikula na yan. Yung during the Dark Ages, yung there are religious persecution nung panahon na nawala na ang Roman Empire at hinahabol yung mga Christians at sinasampahan sila ng kaso o inuhuli sila dahil sila daw ay mga heretics. At kung ano-anong mga practicing witchcraft. Ito po yung modern day religious persecution by the lone senator Hontiveros. Ano pa ang nangyayari sa bansa natin? Mga kababayan, at ngayon lumalabas na yung mga nakakaalam dahil yung mga testigos pala ni Hontiveros na iral dyan sa Senado ay mga palso. Ito, mayroong isang interview dito sa mga nakakilala, lalo na itong isang lalaki na siya pala ang mga nagre-recruit. Nakatira siya doon sa Ukraine. Isa siyang member nitong Kingdom of Jesus at siya palang nagre-recruit nitong mga Ukrainians na nagiging followers nitong at pinapalabas niya yung pagkatao nito. At ito ngayon yung sinusuhulan di umano ni Hontiveros na mag-testify against klarong-klaro, ipalabas muna natin kung anong klaseng tao itong mga testigo ni Hontiveros. Pasikatin muna natin. Ito si Ginoong Dan Chang, mayroon siyang pinipresenta na mga video. Ito po. Yun ang mga buhay nila dito. Yun ang buhay ng mga estudyante, karamihan sa mga ganyan. Nagpa-part-time din yan sila. Pa-part-time para lalo malayo yung mga magulang. Yan naman ang inaano din ng mga may mga kaya. Inaano din nila yung opportunity. Anong ibig sabihin ng part-time? Yung pagiging Magdalena? Nagpa-part-time daw ho yung mga mayaman, di ho ba? Eto na ho mga kabayan at pinapakita lang ho dito, isa pa lang ho yan sa mga testigo ho na talagang kunyari, awang-awa si grabe ang ginawa dito. Yung pala mga kabayan, ang trabaho pala nito, bar girl, Magdalena, at kinupkup daw ho di umano ng grupo ho ng Kingdom, eto na mga kabayan ang nangyari. Sa bandang huli, bidang-bida ho itong mga itong mga witness na to ngayon diyan sa Senado kay Hontiveros. Order. Oo, mag-order din sila.
Yun ang ano diyan. Yun ang nakita ko sa kanyang Extra trabaho. buhay. Yun din ang obserbahan ko sa kanya. Kaya nga sabi ng nagdala sa kanya, Ray, sayang itong bata na to, ano ganyan. Pero ang totoo niyan kung bakit sila talaga umalis dahil sa kanila mismo, sa kanilang circle, sila mismo ay nag-aaway-away, nagsisilos-silos. Oh, gusto nila na sila lang ang malapit kay pastor. Yun ang ano. Yun ang ano nila. Ako lang ganyan. Kaya gumagawa sila ng paraan ng kung papaano. Hindi lang ako nagsasalita, no-observe. Nag-uunahan kasi nga may gusto sila kay pastor kasi yun. single si pastor. Ay, Yun ang totoo dyan. Ayaw! Mukhang tumpak ko mga kabayan, kasi binata nga ho itong si Apollo Kibuloy, nag-uunahan, pero kung titignan ho nyo, gustong umangat ang buhay. Para sa akin, dahil, ano ba ang uri ng buhay nitong mga to? Syempre, pag nagustuhan ka ni Kibuloy na napangasawa mo ang isang Kibuloy, para ka rin reyna. Isipin mo, napakayaman ho yan. Ganun ho ang nakikita ko, from rag to riches ang gustong mangyari. Di ba? Itong lalaki na ang pangalan niya ay Ray, ito po yung isa sa mga head ng congregation. Naka-base siya sa Ukraine at itong mga kinukuha palang testigo ngayon ni Hontiveros at pinipresenta sa Senado, napatunayan na for sale pala yan sila. So, no, wala namang sinasabi na binabawalan sila magsalita against Kibuloy. Pero, sinasabihan sila na o kung nasaktan kayo, o kung na-rape kayo, o kung ano ba ang nagawa, nandiyan naman yung Court of Justice Nandiyan naman yung Hall of Justice. Nandiyan naman yung Piskal. Bakit nyo ipipresenta at gagawa ng drama kung sa tunay na buhay parang tolpo in action ito, ginawa na lang sa Senado ni Hontiveros kakausapin yung testigo, tapos yung sa kabila pasasagutin, tapos gagawa ng drama para sumikat yung host na si Hontiveros at i-epal dito sa gagamitin ang Senado, gagamitin ang pera ng bayan, gagamitin ang mga empleyado ng Senado para mapairal niya ang pagka-epal niya. Yun po ang nangyari. At itong tinutumbok na Sophia, ito daw yung testigo na nakatakip ang muka na Ukrainian, wala naman daw kredibilidad, sinasabi dito sa video natin. At siya ay isa daw for sale, sinasabi ni Ray dito sa pinapresenta natin na video na galing sa interview ni Dan Chang. So, in other words, this just merely shows na lahat ng mga dinadala ni Hontiveros na mga testigo dyan ay suspect, ay mga tao na walang kredibilidad. Tulad nung isa nagsasabi na nakita daw niya nagdala ng baril si Duterte at saka si Sara galing sa, paano naman niya mapatunayan? Nandoon ba siya sa loob ng hardinero lang siya? Anong masasabi niyo parang Eli doon sa alam mo nung marinig ko yun, hindi ako naniwala kasi bihirang magsama si Sara at saka si Digong. Oo. At saka hearsay double hearsay na ano ba ang ating lipunan ngayon? Pinatototohanan na ba natin ang mga sinasabi ng mga Marites at Marisol? Lahat na yata ng fake news nasa headline ng dyaryo, nasa interview sa TV, nasa testigo sa Senate hearing. Ano ba kayo dyan sa Senado? Kayo may taga-bukal ng mga skandalo? Ano ba ang papel nyo talaga? Kaya nagdududa na ako rito sa bicameral system na ito. Secretary.
Kasi mudslinging nangyayari, puro politika. Yung paghingi ng paumanhin is a sign of being humble. It's a sign of humility. Nagpakumbaba na siya humingi na ng patawad. Kahit hindi naman natin alam kung mali talaga yon sangayon sa pamantayan ng rules ng Senado. So yung kanyang paghingi ng paumanhin is a sign of humility. It should be accepted likewise. And reciprocated with an acceptance that said act will no longer be committed in the future. Case closed. Rips din na sinira, pero itong use of cyanide, mas mabigat po ito kasi I now consider this as environmental terrorism, destruction of our marine resources through the use of cyanide. At marami tayong pwedeng i-implicate na international agreements to hold accountable kung sino man ang lalabas ang ayon sa investigasyon na may sala dito. So number 1, UNCLOS can be utilized to trigger an investigation. Pangalawa, Convention on Biological Diversity signed by the Philippines Independence Day pa, Independence Day of 1992, ratified in 1993, likewise signed by China June 11, 1992. And then we have another agreement, Convention on International Trade in Endangered Species and Wild Fauna and Flora. Philippines became a party on May 17, 1988. Lahat pong ito, kabilang itong ano pang isang convention, kabilang yung ating Fisheries Code, ay magbibigay ng damages sa Pilipinas kung mapapatunayan. Sir, paano yung magiging direction ng investigation considering na yung Chinese government nag-deny po na sila yung gumawa? So, sino yung mga expected or target resource parties? Ang alam ko, meron ng parallel investigation na ginagawa ang Department of Justice. At ang alam ko ay nag-utos na rin ng Malacanang na ipagpatuloy yung investigasyon. So siguro dito, we can have Coast Guard, we can have BIFAR, we can have the fishing company stationed in Bajo de Masinloc, at yung mga mangingisda natin na nandun, di ba, hindi na umaalis yung iba, dinadalhan na lang ng ayuda ng BIFAR. So pwedeng ipatawag yon. At siguro itong resolution na ito ay baka sa Committee on Environment mapapunta. Sir, how about the Chinese embassy? Can they be stopped? Hindi, may immunity yun. May immunity sila eh. So hindi po pwede. Sir, paano yun? Kung kasi ang resolution may minimension na foreign fishermen. So paano natin Dahil mababalanse? hindi tayo, foreign kasi hindi Filipino nationals ang gumawa. Opo. So paano natin mababalanse, sir, yung investigation kung wala yung so-called foreign fisherman, yung party? Ang mangyayari niyan, yung testimonya ng yung dating mangingisda, kung ganun karami yung kanilang napapangisda, simula nung gamitin ito, naglutangan na lang yung mga patay na isda, o yung naging epekto doon sa isdang nahuhuli, kung merong traces of cyanide, which is a banned substance. So ito ay magpapatunay na gumamit talaga ng cyanide. At yung mga binanggit kong conventions kanina ay magagamit natin kung saan tayo ay pwedeng mag-file ng kaso
kung meron tayong ebidensya, ay pwedeng mag-award sa atin ng kaukulang damages. At marami nang nangyari yan na yung nanalo ay tumanggap ng damages, ng award sa isang international body. So banggitin ko yung mga naging president nito. Meron noong kaso sa yung Germany versus United States sa LB River na nagkaroon din ng damage sa German territory, nagbayad ng Amerika. Ganon din yung matagal ng kaso ng US versus Canada, smelter plant naman yon. At meron din yung sa Danube River kung saan nanalo ang Hungary laban sa Slovakia. So may mga kaso na noon na nananalo ang isang bansa basta mapatunayan lamang. Mag-invite tayo ng mga Filipino fishermen. Correct? Kunwari magturo sila ng Yung committee, hindi ko alam kung sa Maritime Committee ito i-refer o sa Environment Committee. Sir, magturo po sila ng foreign fishermen. For example, Vietnamese or Chinese. Those people, hindi rin naman po papatawag sa committee. But we can file a case. We can file a case. Gaya nung nabanggit ko, itong Convention on Biological Diversity. There is a body which can accept the case. So itong Convention on Biological Diversity, ang filing ng case ay sa International Court of Justice. So ito namang Convention on International Trade in Endangered Species, kasi may mga sinasabi pati yung lapu-lapu, maya-maya ay naapektuhan. So hindi ko alam ang determination ng lapu-lapu kung endangered yun, no? Yung maya-maya, meron ding appropriate management authority ang pwedeng pagdulugan. At ganun din yung isang nabanggit ko, yung sa UNCLOS, meron ding yung ITLOS na pwedeng doon mag-file. So marami tayong pwedeng pagdulugan. At marami, yung nabanggit ko kanina, marami na mga kasong nanalo. Dati, kagaya nga nito nabanggit ko, Germany versus United States, yung sa Danube River pollution case, nanalo ang Hungary against Slovakia, etc. etc. Based on your information, sir, gano'n na kalala yung destruction sa waters natin? Magkaiba to. Magkaiba yung cyanide fishing at yung damage sa corals. Yung sa corals, yung sa kabuuan ng ipag-aaral, yung sa corals, di umano ay 21,000 acres. So ano ba yung 21,000 acres? Ilang hectares yun? Ilan? Ayan, meron kayong Google. Ay libu-libong hektarya din yon, di ba? So pag napatunayan na yung damage sa coral reefs natin ay ganun ka-substantial, magbabayad kung sino man ang may kagagawa nito. Sir, yung diplomatic immunity ba, it would also apply kahit na legislative inquiry, kahit na hindi... It can be waived kung kusa silang pumunta rito. It can be waived, pero usually ginagalang yung mga ganon. The best that we can do is to consider them as resource persons na tinatanong lang, but matter of proof, subject to proof. So siguro yung UP Maritime Institute can conduct a specific investigation. Ano ba yung traces of cyanide, yung damage, dalawang aspeto cyanide sa Baho de Masinloc. Yung sa kabuuan, yung damage to coral reefs, yun na yung sa West Philippine Sea. Ito na yung Sabina Shoal, ito na yung napakarami nating mga yaman dagat na di umano ay wasak-wasak na yung coral reefs na silungan at tirahan ng ating mga isda.
yung party mate nyo, si Senator Robin, medyo nagkaroon ng controversy over the weekend because of the dripping session inside his office. But he already apologized to the Senate officials. Sa tingin nyo, ano yung dapat lang na i-consider dito? Tapos na ba yung issue or may mga kailangan lang talaga i-clarify, especially sa mga first-termer na senators? I think I heard something from the chairperson of the Senate Committee on Ethics. So siguro si Senator Nancy Binay ang nararapat na tumugon kung ano yung direksyon noong gagawin ng Ethics Committee. I'm not privy to any discussion so far. Dapat mabigyan din ng karapatan si Senador Padilla o kaya dili kaya yung kanyang may bahay na makapagpaliwanag kung ano ba talaga yung nangyari o nangyayari. Bilang isang veteran lawyer, ganun ba ka-serious yung isang incident? Kung kayo tatanungin, dapat po ba umabot pa to sa ganung situation na may investigation, possible investigation yung Ethics Committee or a sincere apology is enough? Para sa akin, siguro yung nag-apologize na ba? O hindi ko alam. Kung nag-apologize na pala, siguro di wala nang dapat para sa akin yun wala nang dapat pag-usapan kung humingi na ng paumanhin. Pero yun sir, parang lang ma-note na yung government premises should be considered in anything activity na gagawin. And this should serve as a lesson sa lahat na pag may gagawin sa opisina, make sure na be proud of that. Well said. Pwede ka lang spokesman. Ha? Sir, for soundbite purposes. Ayan na, soundbite siya. Nangangagat pa. Hindi namin siya pwede quote. So siguro yung sinabi ni ma'am, humingi na ng paumanhin, tanggapin na natin yon. Di ba? Ano kasi ngayon the age of social media, talaga madaling lumaganap yung ganyan. Sa akin siguro, mag-usap si Senator Nancy at si Senator Robin kung katanggap-tanggap. Yung paghingi ng paumanhin is a sign of being humble. It's a sign of humility. Nagpakumbaba na siya humingi na ng patawad. Kahit hindi naman natin alam kung mali talaga yon sangayon sa pamantayan ng rules ng Senado. So yung kanyang paghingi ng paumanhin is a sign of humility. It should be accepted likewise and reciprocated with an acceptance that said act will no longer be committed in the future. Case closed. What are take on the latest pronouncement via President Duterte na he is supporting the amendments to economic provisions of the Constitution as long as hindi raw gagalawin yung political provisions and that BBM will not run? Hindi ko narinig yun pero I know for a fact na kagagaling ko lang ngayon sa Malacanang. I know for a fact na ang direksyon is just the economic provisions. We'll just focus on the economic provisions. Initially, the three, alam nyo na yung number 1, involving the public utilities, number 2, education sector, number 3, yung advertising. So, ang sinabi pa nga, ang alam ko pa nga, ang gusto talaga ng Pangulo ay yung maiangat yung antas at kalidad ng tertiary education sa ating bansa. So, siguro kung yun din hindi ko napakinggan yung kay PRRD, kung yun yung naging tugon niya kagabi sa Cebu. Sa Cebu ba yun, ma'am? Pwede ka na rin spokesperson. Kung yung kanya naging tugon, palagay ko merong meeting of the minds na doon lang tayo sa economic provisions, which is being subjected to deliberateness
and painstaking focus on details. Kaya nga ang daming iniimbita ng subcommittee ni Senator Angara, and then I heard na mag-iikot pa sa iba't ibang rehiyon ng ating kapuluan para mapakinggan yung sentimiento ng iba. Sir, kanina ba napag-usapan yung Chacha kahit sa on the sidelines ng kanina? Kanina umattend ako ng umattend ako kanina ng signing. Ang napirmahan kanina ay yung tungkol sa senior citizens na yung 80 years old, dadagdagan ng bibigyan ng 10,000, yung 90 years old, at napirmahan din kanina yung Tatak Pinoy. Medyo nadiskaril ng kaunti yung Seafarers Act. Seafarers Act will be, from what I heard, will be subjected to another bicameral conference committee deliberation because of some provisions which probably might be objectionable on the part of some stakeholders, which led to the decision of Malacanang, instead of having it vetoed, tingnan muna kung paano mapapaayos, ma-fine-tune bago isubmit puli as an enrolled bill sa Malacanang yung naturang batas. And the committee chairman, si Senator Tulfo, at yung mga miyembro nito ay kabilang po mababang kapulungan, ay payag naman dahil merong isang, sa halip na ma-veto ay merong pwede pang maayos sangayon sa batas at sangayon din sa intensyon kung bakit tayo merong Seafarers Act. And I would want you to, if you would want other details, siguro mas magandang ma-interview nyo ay si Senate President o si Senator Tulfo, yung chairman ng committee. At sa naging isyong ito, ano ang yung naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chika Vea updates, don't forget to like and subscribe!